Patuloy pa rin silang hinahabol ng mga kaaway, habang walang tigil ding lumalabas ang abiso na kailangan niyang pumatay ng isang maliit na tao sa loob ng susunod na 3 segundo. Halos wala na siyang oras upang mag-isip. Nang tuluyan ng maubos ang itinakdang oras at malapit na rin silang makarating sa kanilang pupuntahan, biglang lumabas ang panibagong abiso na nabigo siyang pumatay ng isang maliit na tao sa loob ng limitasyon ng oras. Kasabay nito, ipinahayag ng mga Dokaebi na nawalan siya ng intensiyong kumilos bilang isang catastrophe at siya ngayon ay nasa ilalim na ng antas 3 penalty. Dahil dito, nagsimula ng unti-unting lumiit ang kanyang katawan. Nena si Dokya sa kanyang sitwasyon at napamura na lamang sa sarili. Pagkatapos ay agad siyang huminto sa pagtakbo at sinabihan ang lahat na bumaba na sa kanyang katawan. Ngunit bago pa man tuluyang makaalis ang mga ito, mabilis nang lumiit ang katawan ni Dokya. Kasabay noon ay isang malakas na pagsabog ng kidlat ang dumagundong sa buong paligid. Ilang sandali pa ang lumipas at habang sinusuri ng lahat ang kanilang paligid, tuluyan nang lumiit si Dokya. Agad na lumapit si Yasang Shin at nagtanong kung ayos lang ba siya. Sumagot si Dokya na ayos lang siya. Bagamat bahagya siyang nakaramdam ng matinding pagpilipit sa kanyang mga bituka, naisip niyang maswerte pa rin siya dahil maging ang kanyang mga damit ay sumabay rin sa pagliit. Pagkatapos ay agad siyang tumingin sa direksyon ni Asuka Ren at tinawag ito sa pangalan. Dahil dito ay nagtaka si Asuka Ren at sinabi niyang hindi pa naman niya ipinapaalam kung sino siya. Agad namang nagpaliwanag si Dokya na naikwento raw siya sa kanya ni Maikyo. Pagkatapos ay nakiusap siya rito na ituro ang daan para sa kanilang mga kasama. Tinanong niya kung maaari ba silang dalhin ito sa Veronica Castle. Nagulat si Asuka Ren at agad na nagtanong kung paano nalaman ni Dokya ang tungkol sa lokasyon ng Peaceland. Seryoso namang sumagot si Dokya na wala na siyang oras upang magpaliwanag. Nakiusap siya rito at sinabi niyang susubukan niyang pigilan ang mga paparating na kaaway. Agad namang sumang-ayon si Asuka Ren, ngunit sinabi ni Haiwan Seong na hindi niya maaaring iwan si Dokya. Sumagot si Dokya na kailangan niyang gawin iyon. Iyon lamang ang tanging paraan upang mabuhay silang lahat. Dagdag pa niya, kaya naman niyang makatakas ng mag-isa kung siya lamang ang may iwan. Hindi nagtagal ay naabutan na sila ng mga kaaway. Tinukso nila si Dokya dahil sa sobrang liit na ng kanyang katawan. Sinabi pa nilang aapakan na lamang nila siya sa lupa na para bang isa lamang siyang kulisap. Napagtanto ni Dokya na ngayong napakaliit na niya, mas nakakatakot palang tingnan ang mga kalaban dahil tila napakalalaki ng mga ito sa kanyang paningin. Pagkatapos ay agad na tinawag ni Dokya si Hilyang, at agad naman nitong naunawaan ang ibig niyang sabihin. Sa isang mabilis na paghuni, ang mga lumilipad na insekto ay mabilis na dumating at lumapag sa kanilang harapan. Nang makasakay na ang lahat sa mga lumilipad na insekto, sinabi ni Dokya na magkikita na lamang silang muli mamaya. Tahimik niyang pinanood ang pag-alis ng kanyang mga kasama. Ngunit dahil nakatuon ang kanyang pansin sa kanila, agad siyang inatake ng isang kalaban mula sa kanyang likuran. Mabuti na lamang at mabilis niya itong naramdaman kaya nagawa niya itong mailagan. Dahil sa napakaliit niyang katawan, alam niyang kahit isang bahagyang daplis lamang ng pag-atake ay sapat na upang tuluyan siyang mapatay. Mayabang namang sinabi ng isa sa mga kalaban na siya na raw ang bahala kay Dokya. Kasabay nito ay inutusan niya ang iba na habulin ang mga tumatakas. Ngunit agad na kumilos si Dokya habang iniisip na hinding-hindi niya hahayaang mangyari iyon. Kaagad niyang muling inactivate ang stigma na Shikigami. Sa isang iglap ay muling binalot ng napakaraming maliliit na dahon ang buong katawan ng mga kaaway, dahilan upang maparalisa ang mga ito. Dahil sa ginawa niyang iyon, halos maubos ang natitira niyang lakas at nagsimulang tumulo ang dugo mula sa kanyang ilong. Maya-maya ay lumabas ang isang abiso na nagsasabing ipinagkaloob ng konstelasyong Daon Muji contradiction ang kanilang pagpapala sa kanya. Nagulat si Dokya, lalo na nang marinig niyang naantig ang kanilang damdamin dahil mas inuna pa niya ang kaligtasan ng kanyang mga kasama kaysa sa sarili niyang buhay. Doon niya napagtanto na tinig pala iyon ng isang konstelasyon. Dahil dito ay mahinahon siyang sumagot na wala raw iyon. Ngunit kung maaari, mas gugustuhin daw niyang ipagpatuloy na lamang nito ang pagtulong sa kanya. Subalit sumagot ang konstelasyon na mayroon daw silang isang pabor na nais hilingin sa kanya. Natahimik si Dokya nang marinig ang mga salitang iyon at bahagya siyang nakaramdam ng kaba.
Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, nagulat siya nang sabihin ng konstelasyon na nais nilang patayin ni Dokya ang higanting ahas para sa kapakanan ng mga inkarnasyon ng Japan. Nagulantang si Dokya sa kanyang narinig. Para sa kanya, hindi naman ganoon kasama ang alok na iyon dahil kailangan din naman niyang gawin ang bagay na iyon kahit paano. Kaya sumagot siya na hindi pa niya alam. Para sa kanya ay parang hindi naman ganoon kapatas ang kasunduan. Mas ikokonsidera lamang daw niya iyon kung ibabalik muna ng konstelasyon kahit kaunti ang kanyang mana. Hindi nagtagal ay natuwa si Dokya nang lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang konstelasyong Onmyoji of Contradiction ay gumamit ng mahika upang maibalik ang kanyang mana, kahit napakaliit lamang ng halaga nito. Napabuntong hininga na lamang siya dahil alam na niyang hindi siya dapat umasa ng higit pa mula sa Onmyoji of Contradiction. Nakialam ito sa isang inkarnasyong wala namang kinalaman sa kanya, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya maintindihan kung ano ba talaga ang nangyari sa Japan noong mayroon pa silang isang dakilang hari na tulad ni Izumi. Sinabi ng konstelasyon na si Izumi Hiroki ay isang napakahusay na inkarnasyon. Nang marinig iyon ni Dokya, agad siyang nagtanong kung bakit nila hinayaang maging King of Catastrophe ang higanting ahas at maghasik ng ganoong kalaking kaguluhan. Hindi ba't ang sumusuportang konstelasyon ni Izumi ang siyang pumatay noon sa mga higanting ahas? Sa simula pa lamang ay balak na sana niyang kunin ang tulong ni Izumi para sa kanyang misyon sa pangangaso ng higanting ahas. Ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Samantala, nagamit na ng matandang si Bakson Lee ang halos lahat ng kanyang lakas, at para kay Dokya ay napakasaklap ng nangyari. Bukod pa roon, nagamit na rin niya ang Gangpyeongui ng isang beses. Ngunit sumagot ang konstelasyon na sa tingin nito ay may mali sa pagkakaalam ni Dokya. Hindi raw iyon ang sumusuportang konstelasyon ni Izumi. Nagulat si Dokya nang sabihin ng konstelasyon na ang tunay na sumusuportang konstelasyon ni Izumi ay iba. Bago pa man ito matapos ang sasabihin, bigla na lamang nagkaroon ng sunod-sunod na pagsiklab ng kidlat sa kalangitan. Dahil dito ay naputol ang kanilang pag-uusap. Doon napagtanto ni Dokya na mukhang hindi pinapayagan ng panuntunan ng plausibility na makakuha siya ng higit pang karagdagang impormasyon tungkol sa bagay na iyon. Maya-maya ay lumabas ang panibagong abiso na nagsasabing 30 segundo na lamang ang natitira bago tuluyang mawala ang kapangyarihan ng Gangpyeongui. Kasabay nito ay nagsimula na ring maglaho ang mga sundalong Shikigami. Napatanong si Dokya sa kanyang sarili kung makakarating kaya siya sa gubat kung tatakbo siya sa mismong sandaling tuluyan nang maglaho ang lahat ng Shikigami. Ngunit agad din siyang napamura sa sarili dahil naisip niyang baka mapatay lamang siya bago pa siya makarating doon. Hindi nagtagal, naubos na ang natitirang oras ng kanyang Gangpyeongui. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang nagulat si Dokya nang muling tumunog ang sistema. Lumabas ang isang abiso na nagsasabing ang Constellation Defense Master ay napabuntong hininga dahil sa kung gaano siya kawawa. Napatingin si Dokya sa abisong iyon nang may matinding pagtataka. Hindi nagtagal ay nagsimula namang lumitaw ang mga torrent ni Pildo. Kasabay nito ay lumabas ang panibagong abiso na nagsasabing ginamit ni Pildo ang stigma na militarization fortress. Sa kinatatayuan ni Dokya ay bigla na lamang nagsulputan ang napakaraming makinaryang torrent. Sa madilim na pagitan ng mga puno ay dahan-daang lumitaw ang seryoso at nakakatakot na anyo ni Pildo. Kasabay noon ay muling tumunog ang sistema. Pumasok ang mga kaaway sa isang ilegal na pribadong pag-aari. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.